Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, habang nag-aalay ang parang si Zacarias ng hain sa templo, dumating sa kanya ang pambihirang balita na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Juan ang pangalan ng kanyang magiging anak, na ang kahulugay mapagpala ang Diyos. Si Juan ang itinakdang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Magalak tayo't matuwa sa biyaya ni Juan, sapagkat ang kaligtasan ay tunay ngang nalalapit na. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang
mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila. Ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagbabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Magsitayo na po ang lahat. Sa kaaway iligtas mo kami sa kukunang impyerno. Mga anak ko'y ilayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ng kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamaniyang
Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamaniyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kaniyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamaniyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kaniya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kaniya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. At marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayoy nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ika-4 na simbang gabi na po. At kung kahapon hanggang kanina ay pinagnilayan natin ang partisipasyon ni Joseph sa kasaysayan ng kaligtasan, ngayon naman ay siyasatin natin ang tungkol sa maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Si John the Baptist, patron ng ating parokya, patron natin sa langit. Nakatungtong po sa background ng pagkapanganak kay Samson. Wait lang. Sa unang pagbasa, ang tinitingnan natin ngayon sa Ebanghelyong magiging pagsilang ni Juan. At kung inyo pong napansin, ang hinihintay nating pagdating niya na mauuna kay Jesus ay hindi lamang magandang balita para sa ating kaligtasan, kundi magandang balita ng katotohanang nauunawaan po tayo ng Diyos. Nauunawaan po tayo ng Diyos at malalim siyang nakikidama sa atin. Ang awa po niya sa iyo at sa akin ay matindi, malawak at permanente. Nagbibigay pag-asa araw-araw. Masisili po natin ang pag-asang ito sa sinabi ng mensahero ng Panginoon kay Zacarias.
Ano po bang sinabi ng mensahero? Huwag kang matakot, Sakarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Sa gitna po ng ating takot, gumagawa ng paraan ang Diyos na mabigyan tayo ng blessed assurance na dinirinig niya ang ating mga hinaing, anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay. At ito po ang source ng liwanag natin. Ang source ng liwanag, lalo na ng mga nadidiliman. Ngayon mga kapatid, ang Kapaskuhan po na pagsilang ng Mesiyas na pinaghahandaan natin ay tungkol din sa liwanag na nababanaagan sa karimlan. Alam niyo yung nababanaagan? Ito yung halimbawang napakadilim tapos meron kayong nakita ng kapirasong ilaw. Halimbawa, yung sindi ng kandila. May apoy ang kandila. Gaano man kaliit yun, kitang-kita yun, lalo na sa napakadilim. Ito po yung nababanaagan sa karimlan, ang liwanag na dala ng Mesiyas. At mas magniningning po o mas magliliwanag pa ito sa atin kung titingnan natin ito mula sa paningin ng mga bata. Bakit kaya? Ano bang meron sa mga bata? At mas maliwanag sa kanila, mas masaya sa kanila ang Pasko. Meron kasi silang sense of awe and wonder. Madali silang mamangha, humanga, at napaka-pure ang kanilang paghanga. Meron din po silang innocence. Sa ganitong paraan, nagiging posible po para sa atin ang kagalakan, ang pagmamahalan, ang pagbibigayan at pagpapatawaran. Katulad po ni Sakarias, inaanyayahan din po tayong ilagay ang ating tiwala sa kamay ng Diyos at iahon ang ating mga desisyon sa niloloob ng Diyos. Gaya rin naman ng ipanganganak na si Juan na magiging si Juan Bautista. Katulad niya, tayo man ay wonderfully made. Nilikha po tayo para sa mga kamanghamanghang gawaing inihahanda ng Diyos para sa atin. Tiwala lang sa kalinga at pag-ibig ng Diyos. Dahil ito po mismo ang nagluwal sa atin sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ito rin po ang magpapanatili sa ating matiwasay at maligaya sa kaniyang mga kamay. Ang atin pong bukasyon, mga kapatid, ay katulad ng kina Elizabeth, kina Sakarias at Juan Bautista. Ang ipinahayag na pag-ibig ng Diyos ay ipinahahayag din sa atin sa pamamagitan ng mga salita at gawa kasama ng ating kapwa. Ibig sabihin, pwede rin po tayong maging daluyan ng kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. At kung si Juan Bautista ay front-runner ng Panginoong Jesus, tayo po ay kanyang mga co-runners. Tayong mga nasinagan ng kanyang liwanag. Pag yan na nga ako makabasa dahil sa sinag ng liwanag. I-extend natin ang liwanag na ito to the ends of our neighborhoods, to the end of our abilities, and to the end of our time. Isisilang si Juan Bautista upang ihayag ang pagdating ng Mesiyas. Tayo naman ay upang alalahanin ang kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay.
Isinilang tayo para ihayag na patuloy siyang nabubuhay at nagbibigay buhay. Ito rin nawa ang grasyang tanggapin natin sa banal na Eucharistia, ang biyaya ng pagiging life-giving. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming matuwangan kayo sa pagdadala ng liwanag. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumulog po tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailan may hindi magmamaliw. Sa tamang panahon, kanyang ipagkakaloob ang mga adhikain at pangarap ng kanyang bayan. Sa bawat panalangin ng atin pong tugon, Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa ating pamayanan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Kalingain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloyin nawa ng Diyos sa buhay na walang hanggang ang mga kapatid nating yumaon na. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, mga kapatid, atin pong iaalay sa dambana ng Nazareno ang mga personal nating kahilingan, yun pong mga isinisigaw ng ating kalooban. Lalo na po yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay na hindi makaparito sa Quiapo. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Ama, patuloy mo nawang biyayaan ang iyong sambayanan at sa pag-aalay namin ng mga kaloob mo, kami rin naway magsilbing biyaya at mukha ng kagandahang loob mo sa bawat isa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating nakayanang ihain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawan ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang taot magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob.
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ be us everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Maraming salamat din po sa ating offerers ngayong gabing ito. Ano ho? Sila ho yung kaninang nakapila dyan, may mga inialay na mga pang-ayuda. Ano ho? Salamat po sa inyong lahat. Yun po ay Balangay NPJN. Balangay NPJN. Salamat po sa inyong mga sakripisyo at sa inyong malaking tulong sa higit pang nangangailangan. Manalangin po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang inyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng minamahal nating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.